Hi everyone! Ayan, welcome to this webinar. It is a free webinar kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nyo magagamit ang Canva to create your own digital product na pwede mong ibenta at you can earn passive income from it. So yes, this is a free webinar. Marami kang matututunan pero wala kang babayaran para malaman yung mga knowledge at yung mga insights na ituturo ko dito. So, yan, before we proceed, i-share ko muna ang aking mga social media accounts para naman malaman nyo kung saan nyo ako i-follow or para naman ma-check nyo or ma-legit check nyo kung yung mga fina-follow nyong accounts ay ako ba talaga. So, I have my personal Facebook which is Bern Biancs, and then Facebook page is Bernify Travels and Stories. So, dito ko sinishare yung aking mga travels at mga stories. And then, with IG naman, Learn with Bern. So, dito ako nag-share ng anything about freelancing and digital marketing. So, ganun din sa YouTube, which is Bernify, and with TikTok, Learn with Bern din. So, ayan lang yung mga social media accounts na meron ako. So, yan. Before we proceed with this webinar, I suggest na i-turn off nyo muna ang inyong mga notifications para naman nakafocus kayo dito. Kasi nga, this webinar is free and wala kayong babayaran. Pero sabi ko nga sa inyo, marami kayong matututunan. Pero before we proceed with this webinar, kailangan muna nating alamin kung para sa inyo ba talagang webinar na to. Kasi, just to give you a heads up, hindi para sa lahat ang webinar na ito. So, para malaman kung para ba sa inyo to or kung applicable pa to sa inyo, number one, are you a student? Na ikaw ba yung student na kailangan mo ng side hustle para makakaroon ka ng extra income, para meron kang pambili sa mga extracurricular activities nyo sa school or pang extra baon, ganyan. Or ikaw naman ay isang stay-at-home mom na gusto mo mag-contribute sa budget ng family. Or isa kang employee looking for a part-time job without quitting your full-time job para magkaroon ka ng extra savings or emergency funds, ganyan. Or if you are someone who wants to use your phone and your computer to earn extra income or income talaga para makabili ka ng mga needs at once more. Like if you want to go travel para magkaroon ka ng fund, or if you want to buy a new furniture kasi ikaw ay subscriber sa HomeBodies at marami kang nagugustuhan bilhin pero wala kang budget, then this webinar is for you. So, if you are one of those people na nasabi ko, or if you are one of dun sa mga nabanggit ko na group of people, then itong webinar ay parang sa'yo nga. So, let's start. So, ito nga. Paano ba talaga kumita sa digital products? So, unlike other business, kailangan mo ng magbayad ng overhead expense, kailangan mo ng capital, and pag-sustain ng business. Itong digital product, i-create mo lang siya once. So, once na na-create mo na siya, pwede mo na siyang ibenta ng paulit-ulit. At digital downloads lang ito. Tapos no inventory, no shipping. So, hindi na sakit ang ulo mo para sa pag nalaman, ay, meron na low stock na ba or sino ang mag-ship ng product. So, hindi mo na paproblemahin yun sa digital product business. So, tatanong mo naman ngayon, so how can I use Canva to create digital products and sell online for passive income? So, excited ka na bang malaman kung paano yun? Kung mag-alala, sasabihin ko sa iyo lahat ng nalalaman ko at lahat ng ginagawa ko. So, before tayo mag-start, at baka naman isipin nyo, sino ba itong babaeng ito? Kuda ng kuda, pero hindi mo naman pala siya kilala. I am Bern. So, Bern is in short for Bianca Elaine Recto Norberte. Oo, yun yung full name ko. And I am a freelance web and funnel designer since 2009. So, iisipin mo naman, web and funnel designer ka naman pala, kaya naman madali pala sa'yo ang digital product. Well, mga best, let's have some backstory. So, graduate ako ng nursing. So, di ba, ang layo sa field ko ngayon. So, graduate ako ng nursing pero hindi ako nag-board. Kasi iniisip ko noon, ayoko naman talaga mag-nursing. So, mabait na anak lang ako. So, sinunod ko ang mami ko. And then, nung makagraduate ako, I tried different hustles kasi nga ayoko mga ibang bansa tapos lalayo sa pamilya para kumita ng pera. Ayoko yung idea na ganun. Well, wala naman akong against sa ating mga OFW. Kumbaga, I salute them. Pero on my own decision ko and perception ko, mas gusto ko na magstay dito sa Pinas. So, habang nag-freelancing ako, kasi after ko makagraduate, I started my freelancing journey na. And then, isinabay ko din doon yung pagbibake ko ng mga cakes, so nagpapa-order ako. And then, dumating din sa point na gumagawa ko ng mga gourmet candles. So, kumbaga, itsurang
pagkain sila, itsurang cake, itsurang desserts, pero candle sila. So, ang dami kong tinaray na hassles. Pero dumating din sa point na kailangan ko palang mga ibang bansa. So, dun sa ibang bansa naman, sa Thailand, specifically sa Phuket, nag-manage ako ng mga restaurants, resorts, ganyan. So, ako yun ang bahala sa marketing nila. Gumagawa ako ng marketing strategy, gumagawa ako ng mga websites, yung mga graphics nila to promote, ganyan, sa social media. So, basically, hawak ko yung marketing department ng mga restaurant and resorts doon. So, nung time na yun, napaisip ako, sabi ko, kaya nga ako hindi nag-nursing kasi ayaw kong umalis ng Pilipinas, tapos ito rin lang pala ang babagsakan ko. Pero, wala naman akong pinagsisisihan dun sa point na yun ng buhay ko. Kumbaga, na-realize ko lang na nung time na yun, kaya kong patakbuhin yung mga businesses ng mga clients ko habang sila nagta-travel. Yun yung gusto kong mangyari sa buhay ko. So, ang ginawa ko, bumalik ako ng Pilipinas. Tapos, nag-focus ako sa freelancing. So, sa freelancing naman, na gumagawa na yun ako ng mga websites at saka ng mga products for other clients. So, gumagawa ako ng website nila, yung mga e-books nila, ganyan, e-books, tapos yung mga worksheets, workbooks para sa mga customers nila. So, gumagawa din ako ng mga packaging designs, ganyan. So, basically, ginagawan ko sila ng product. Tapos, dumating, okay naman ako sa journey ko ng freelancing kasi malaki naman ang kita ko dyan. Doon sa laki ng kita ko, dumating ako sa point na I'm hitting six figures or 6 digits a month, monthly income ko yun. And dahil nga ganun yung kita ko, nakapag-put up ako ng coffee shop na business. So, akala ko okay na ako kasi malaki yung kita ko. Tapos may coffee shop business pa ako. Tapos dumating sa point na yung coffee shop business ko, bago pa lang siyang nagbo-boom, binaha naman. So, lahat ng gamit na binili ko, yung inaipuntar ko doon, halos lahat nasira. And at the same time, parang kapag itutuloy ko pa ulit yung coffee shop ko, mag-i-start na naman ako sa zero. Kumbaga, hindi naman sa zero, pero mag-start ulit ako from the start ulit. Kasi nga, halos lahat na-wash out eh. So, doon ako napaisip na parang lahat ng pinagpaguran ko sa freelancing, lahat pagod, puyat, parang binahal na anod lang din sa baha. So, nilet go ko yung coffee shop business ko and then nag-focus ako sa freelancing. Tapos, kaka-focus ko naman sa freelancing, yung health ko naman ngayon, ang, kumbaga, at the expense of earning big amounts or big money, at the expense of my health naman. So, nasasangkala naman yung kalusugan ko kasi nga, yung work ko ay, mga clients ko ay foreigner. So, kadalasan, yung time zone baliktad dito sa atin. So, kailangan ko magpuyat. Hindi naman ako sa pabata. So, yun. Dumating ako sa point na naisip ko naman na kung kaya kong gumawa ng product para sa mga clients ko, why not I create a digital product for myself naman? Kasi, yung ang nangyayari kasi is, babayaran niya ako ng malaki, pero, kailangan kong ipagpalit yung oras ko and then isang kalan yung kalusugan ko. So, sabi ko, gagawa na lang ako ng digital product ko na akin mismo. So, pag nakagawa yung digital product ko, at least lahat ng benta sa digital product ko, akin na yun. Wala akong client na kailangang sundin yung time zone or wala akong boss sa freelancing ko na kailangan kong gawin yung task na para bayaran niya ako. So, kumbaga nangyayari kasi kapag freelancer ka, kailangan mo ipagpalit yung oras mo para kumita ka. So, sabi ko, kailangan ko talagang gumawa ng way para how can I earn passively kasi nga, hindi naman ako sa pabata. So, I started creating digital products of my own. And then, I started selling from it. Earning from it. So, syempre, wala namang madaling business. So, nung una, mahirap talaga. But then, with consistent effort and, with my knowledge na rin dun sa mga past work ko, kumbaga, mayroong result naman talaga. And so sabi ko, ito na talaga yung i-focus ko. And then yun nga, with consistent effort and yung in-invest kong time, but in this situation naman, yung in-invest kong time is for my own business na. So, nagkaroon naman ng result ang aking digital product. So, ayan na, ganun pa rin.
yung monthly ko nasa 6 digits pa rin, and then I am able to travel na hindi ko kailangang isipin na papayagan ba kaya ako mag-leave, ganyan. Tapos syempre nakakapag book na tayo ng hotel ng mga suite, ganyan. And then, hindi lang yun, yung mga bagay na yun. Kumbaga, bonus lang yun eh. Ang mahalaga sa akin is yung nakakapag-spend ako ng quality time sa aking mga pamangkin, sa aming family, sa other family members, ganyan. So, yun yung ilan sa mga bagay na nagustuhan ko sa digital product business. So, syempre, tinest ko din yung mga product na ginawa ko. Sabi ko, baka naman kasi nag-workout lang kapag ka ang client ko ay foreigners. So, tinest ko din, gumawa ako ng product na pang Pinoy. And then, yun, great results then. I'm getting great results with my digital product na ang target ko naman ay mga Pinoy. So, kung mapapansin nyo, tuloy-tuloy din naman kahit wala ako sa computer ko, is nagkakaroon naman ako ng sales. And then, ganun din, kasi itong PayPal ko, nakafocus siya sa foreign clients. So, yan, nalaman nyo na yung backstory. So, maaari ngayon, tinatanong niya, gusto ko rin yan, paano ba ako mag-start yan? So, huwag kang mag-alala kasi as i-share ko sa iyo yung step-by-step process and yung mga bagay na dapat mong gawin at kung paano mo gagawin o all out itong webinar na to. Sabi ko nga sa inyo, dito sa webinar na to, wala kang babayaran pero marami kang matututunan. So, paano ba mag-start? For you to start, kailangan alamin mo muna yung tatlong licenses ng digital product. So, meron tayong PLR, MRR, at saka BRR. So, nandiyan naman yung definition na yan, pero i-explain ko pa rin sa inyo in simple terms. So, yung PLR, you have the right to change or customize the product na binili mo based on your own preference. So, pwede mong baguhin yung images, pwede mong baguhin yung pangalan ng author, ganyan, or ikaw yung magiging author, pwede yon. Tapos, pag MRR naman, may mga restrictions dyan. So, depende na lang sa digital product creator kung ano yung mga restrictions na ilalagay. Pero pwede mo pa rin siyang ibenta as many times as you want. So, may restriction. Baka there are times na hindi mo pwedeng baguhin yung image or hindi mo pwedeng tanggalin yung pangalan ng mismong content ng product creator. Ganon. Tapos, sa BRR naman, ito naman yun na pag binili mo yung isang product, it's for personal use lang siya. Hindi mo siya pwedeng i-resell. So, yun. And then, next to that, ang tanong mo naman siguro is, paano ka magsisimula? So, ano ba yung mga bagay na kailangan mo? Number one, kailangan mo, syempre, ng digital product. So, pro tip, focus ka muna sa one product as your starter. So, paano naman kung wala kang digital product? So, ano yung mga options na meron ka? Option A, you can create your own digital product from scratch. So, isipin mo, paano ako gagawa ng digital products? Ano ba yung mga products na gagawin ko? Don't worry, I got you. So, meron dyan link na sa baba na kung saan pwede mong i-download yung 50 digital product ideas na pwede mong gawin. So, sabi ko nga sa inyo, tutulungan ko kayo makapag-start na inyong digital product business. So, yan. So, how can you create your own product naman from scratch? So, anong una mong gagawin? Number one, pick your own niche. So, yung niche, there should be a market for it or it should help specific market or group of people dun sa gagawin mong product. So, paano mo mapipick yung niche mo? Ang pinakamadaling way for you to pick your niche is alamin mo yung ikigai mo. So, yung ikigai is something that you love to do, something that would help other people solve their problem, and something that you are expert, and then something na pag ginawa mo siya is babayaran ka or kikita ka. So, that's how you pick your niche. And then, na-pick mo na yung niche mo. So, ano naman ang iisipin mo? Ano ba yung tool na gagamitin mo? So, hindi na tayo lalayo, friend. Sabi ko nga, sa webinar na ito, ang gagamitin natin is Canva. Bakit Canva? Kasi, it is free. Meron siyang free version. And then, it is user and beginner friendly. So, ano ba yung mga products na pwede mong gawin dito? Using your Canva, you can create ebooks, online courses, stock photos, website templates, mobile app templates, landing pages, actually napakadami. Ikaw ang mananawa sa mga products na pwede mong gawin sa Canva. Ganun siya ka-powerful.
Tapos, ito, bibigyan ko kayo ng dalawang examples kung paano ka gagawa or kung anong product ang pwede mong gawin. Halimbawa, you're a mom who loves creating learning materials for your anak, for your kid, yan. And then, you also have the talent sa pagde-design, ganyan. So, siguro madalas nakaka-receive ka ng compliment from your friends or family members na, huy, ang ganda naman ng design mo, ganyan. So, it means you're an expert to that field. So, ano ba yung mga products na pwede mong i-create? You can create busy books, or storybooks for kids, or coloring books. So, ilan lang to sa mga products na pwede mong i-create. And then, sabihin naman natin na ikaw ay isang student na magaling kang mag-compile ng mga review notes. Tapos, you find it easy to create review notes and study help files na in the form of planners, ganyan. So, ano yung mga products na pwede mo i-create? You can create student planner or study guide. So, ilan lang to sa mga products na pwede mo i-create as a student. So, yun yung option 1 natin. Ang option 2 naman natin is buy DFY products. So, ano naman yung DFY products? DFY products is yung mga done-for-you products. It means meron na talagang product. I-customize mo na lang siya based on your own preference and then you can resell it. So, ito na naman tayo. Baka naman itatanong mo, saan naman ako kukuha ng mga DFY products na available? Don't worry. Ayan, nandyan ulit ng link sa baba kung saan ka makakakuha ng DFY products kasi I have library of DFY products na available na pwede mong magamit para makapagsimula ka ng iyong digital product business. O, diba? Hindi mo na po problemahin. So, number 2, let's say meron ka ng product. So, ang number 2 na kailangan mo ay landing page or website. So, ito na naman, pro tip tayo. User-friendly dapat ang website mo at dapat may clear CTA or yung call to action na tinatawag. So, ano naman, bakit mo naman kailangan ng landing page or website? Kasi ito ang magsiserve as storefront para sa inyong product or dito mo ipepresent ang inyong mga products, digital products. And ang maganda kapag may website ka at landing page, kumbaga there's a way for you to earn passive income. Kasi hindi mo naman kailangan bantayan ang website mo para may mag-process ng orders, ganyan, because it's all automated. Yan ang kagandahan ng website. And then, where would you create naman yung website mo or landing page? Bibigyan na rin kita kung saan mo gagawin. Ayan, for presentation and product details, pwede mong gawin sa system.io or kaya ito sa Canva. And then, for redirection, the process payment, Shopify, Rocket.ph, or direct payment. So, ayan, madadali naman niyang gamitin. So, may mga tutorials para dyan. For direct payment, ang ano lang dyan, isa-share mo yung product mo and then pwede sila magbayad sa'yo through GCash or Paymaya or bank transfer, yung mga ganong payment methods. At yan yun naman yung mga results natin sa ating digital product business. So, it pays off naman talaga if you really put your time and effort sa isang product or sa isang business. So, yan yung mga nakakatuwang bunga ng digital product business. So, yan. Number 4 na kailangan mo naman pa ay marketing. So, kailangan pag nagma-market ka ng iyong digital product business, dapat consistent ka. Yan. O as in, kung yung ibang product na nasi-share mo or yung halimbawa, yung nabili mo sa Orange app, i-share mo. Diba, this time, yung product mo naman ang i-share mo sa iyong mga social media accounts. So, ano yung mga platform na pwede mong gamitin to promote your product or to market your product? You can use Facebook, TikTok, Instagram. But for this webinar, tuturuan ko kayo kung paano nyo gagamitin ang Instagram or doon tayo magpo-focus sa Instagram. And then, itatanong mo, why Instagram? Instagram, because it is highly visual platform and you can reach Facebook audience too. Diba kita nyo, may mga reels sa Facebook, pag nagbabrowse ka sa Facebook, yung ibang reels doon ay galing sa Instagram. So, if you use Instagram to promote your digital product business, it's like hitting 2 birds in one shot. So, yun yung main reason ko kung bakit Instagram ang ginagamit ko. So, sasabihin ko naman, wala akong Instagram or meron akong Instagram pero 0 followers or kukunti yung followers. No problem kasi I've started with 0
followers din. And I tested it and I already got results within just 2 weeks. O kaya hindi problema na sasabihin mong nagsisimula ka pa lang sa Instagram. Ayan, kung makikita nyo yung aking account, nag-start ako ng Learn with Bern. So, kita nyo kung ilang post pa lang yan. And kung ilan pa lang yung followers ko dyan. Tapos, with that few followers, nagkaroon na ng result ang aking digital product business. And then, sabi ko, baka naman nakachamba lang. So, kita nyo, meron siyang dun sa, yan pa lang ang followers ko, nagkaroon na kagad ako ng over 500,000 views sa isang reel pa lang. So, sabi ko, baka tsamba. So, ang ginawa ko, gumawa ulit ako ng isang dummy account ng Instagram para i-check kung talagang working yung strategy na ginagawa ko. And grabe guys, mind blown ako kasi mas mabilis na dumami yung followers and mas mabilis na nagva-viral yung mga content ko. And meaning, pag nagva-viral or dumadami yung views, it means more kumbaga, more customers or more clients for me. So, yun. Kaya wag nyo idadahilan na wala kayong Instagram or kokonti ang followers nyo sa Instagram. So, kung mag-start naman kayo ng Instagram at hindi nyo alam kung paano ang gagawin or mga dapat nyo gawin, wag kayong mag-alala. Ito na yung step. Number 1, set up a new account. Secure your brand name. So, yung brand name nyo, ano ba yung name or yung username na gusto nyo makilala kayo ng tao. And then, i-optimize mo yung profile and bio mo. So, kung babalikan natin dito, kita nyo naman, napakasimple lang no, nasa bio ko na or yung description ng aking profile sa Instagram. So, pwede nyo yung gayahin or gawing guide sa paggawa ng inyong Instagram profile. Tapos, yun na, be consistent lang with posting valuable content for your target audience. And then, don't forget to use hashtags and audios. Yan, ito pa, pro tip, you do not need long content. 7 to 10 seconds reel is enough. Actually, kung makikita nyo yung Instagram ko, almost lahat ng content ko ay 7 to 10 seconds lang and they are making results. They are giving me sales. So, kaya sabi ko sa inyo, hindi kailangan na perfect ang inyong video or content. Ang kailangan lang is i-post nyo siya at meron kayong clear call to action. So, ito pa, mga tip. Don't overthink with your first post. Just post it. And then, ito pa, find inspo and learn from them. So, hanap kayo ng ibang content creator who are also selling digital products and tingnan nyo kung ano yung mga ginagawa nila. And then, use their profile as guide. So, yun, napakadali naman na nun. Hindi ka na nga mag-start from scratch kasi kumbaga meron ka ng guide. And then, don't forget your CTA or yung call to action. So, sa paggawa ng content, there are 8 types of hooks. So, ano ba yung mga hooks? So, yung question hook, or ito yung mga headline, yung mga simpleng mga text na nandun sa reel nyo or sa post nyo. So, ayan, screenshot nyo na lang ito. Yung meron tayong question hook, bold statement hook, teaser hook, action hook, shock or surprise hook, educational hook, trend or challenge hook. So, napakadami ng examples nito. Try nyo siyang i-search, yan, ganyan, mag-research kayo about these hooks, and mind you guys, sobrang daming content na makikreate nyo using this type of hooks. And then, with call to actions, kailangan yung bawat content nyo may call to action kasi hindi nyo masasabi kung kailan mag-viral ang content nyo. So, what are the call to actions that you can use? You can use DM me, comment I'm in, or comment goals. Yan yung ilan sa mga call to actions na ginagamit ko or click the link on my bio, save this for later, follow for more. Yan yung mga top call to actions na ginagamit ko and they are really working. So yun, sinasabi ko na sa inyo guys, they are working. Yan. So, Canva is a great tool talaga. It's not just for hobby, it's for businesses too. So, guys, kung ginagamit nyo yung Canva para lang mag-post ng mga aesthetic na content, guys, gamitin nyo yung Canva to create your own digital product business. Kasi sabi ko nga sa inyo, it's free. So, take advantage of it. Ang dami nyo nang pwedeng gawing products using Canva. So, ito yung mga sample products na nagawa ko gamit ang Canva. So, I created a gratitude journal, nag-create ako ng mga
learning materials for kids, tapos mga templates na binibenta ko sa mga clients, and then mga PDF files or PDF templates din na maraming client ang nangangailangan niyan. So, tatanong niyo naman, nakapagawa na ako ng product ko. So, ano naman yung kailangan kong i-send or ano ba dapat ang ibigay ko sa aking mga customers para ma-access nila. So, ito, template link, ito yung kind ng link na pag sinend mo sa clients mo, pwede nilang ma-edit. And then, for products naman na ayaw mong i-edit nila, give them the PDF, JPEG, and PNG files. At ito guys, make sure that you take note of it. Do not send the collaboration link. Kasi once na pasinend mo yung collaboration link, it's like you're giving them access to change the original product. So, pwedeng mabago yung product mo na original at pwedeng ma-delete. So, never give them your collaboration link. So, ang pwede mo lang isend ay template link at yung mga not editable files. So, yan. So, feeling ko naman ang dami ko na i-share sa inyo at madami na kayo natutunan. So, ang tanong ngayon is, are you ready to start? So, sabi ko nga sa inyo, ang webinar na ito ay hindi para sa lahat. So, if you are serious and you want to be guided with your digital product business, I have an exclusive offer for you. But this offer, guys, hindi para sa lahat. Sabi ko nga, webinar na ito ay hindi para sa lahat at itong offer ko na to ay hindi rin para sa lahat. So, paano mo ba malalaman kung ang offer na ito ay para sa'yo? Number 1, if you want to be part of my exclusive community group wherein I conduct free webinars, trainings, and catch-up calls. Lahat yan with S, meaning hindi lang isang free webinar, hindi lang isang training, hindi lang isang catch-up call. Meaning, weekly yan, guys. Weekly. So, marami kang matututunan dyan. And then, number 2, if you want to have access to a library of DFY products, which you can resell, rebrand, and customize on your own. Guys, I'm giving you the library access. Okay? So, kung gusto mo ng library access, then this exclusive offer is for you. And then number 3, you are willing to invest your time and effort to start your digital product business. So, kung seryoso ka sa tatlong bagay na yon at gusto mo yung tatlong bagay na yon, guys, I'm telling you, Canva again is a great tool and I'm giving you I'm providing you an offer na talaga namang kumbaga sulit na sulit. So, ito yung isa sa mga makikita nyo sa library ng ating DFY product, ang Faceless IG Marketing Guide. So, with PLR na to, with existing contents, may freebies pa, ready to sell as is. So, wala ka nang kailangan baguhin kung tinatamad kang baguhin. Kasi pwede mo na siyang ibenta as many times as you want. Or kung gusto mo naman, pwede mo rin siyang baguhin, yung mga images niya at yung pangalan ng author. Tapos, ito pa, WizKids Bundle and Course. Guys, bundle and course na yan. Ibig sabihin, may mga products na and at the same time, may trainings at mga tutorials pa. Kasama, weekly, free yun, guys. So, ready to sell na yung mga products. So, nasa sa'yo na lang kung gusto mong ibenta araw-araw ang mga products na to. And then, ito pa, yung freelancer, kung ikaw naman ay gusto mo mag-focus lang dun sa freelancing journey, gusto mong matutunan kung paano ba kikita sa freelancing or gusto mong i-resell yung mga products that can help other people to be familiar or to be an expert sa freelancing. So, ito guys, ito yung bundle and course na para sa'yo. So, again guys, hindi lang to bundles or hindi lang to ebooks or hindi lang to files. Meron din tong trainings, tutorials. So, matututo ka dito kung paano ka gagawa ng website, landing pages, kung paano ka magiging SEO specialist. So, napakadaming tutorials and trainings dito sa bundle and course na to. And then, ito yung maganda rin isa sa pinakamagandang bundle, yung Alpha Bundle and Course. Kasi bukod sa matututunan mo na ang freelancing, matututunan mo din yung affiliate marketing. So, yun yung magkasama sa bundle na yan. Freelancing and
affiliate marketing. So, may mga freebies din yan. And at the same time, meron din niyang access sa exclusive community natin. And then, etong Platinum Bundle and Course. So, guys, kung sa Platinum, sobrang sulit ka na. Eto, grabe sa sulit. I mean, kung sa Alpha Bundle is susulit na, itong Platinum sobrang sulit. Kasi makukuha mo na yung freelancing bundle, kasama pa yung sa affiliate marketing, kasama pa dito yung WizKids bundle natin. So, sobrang daming products na dyan, guys, na pwede mong ibenta forever. And lahat ng kita na yon 100% sa'yo. And pero guys, hindi dyan nagtatapos ang offer. Meron pang Platinum Plus. So, kung na dadamihan ka na dun sa products na kasama sa Platinum, ito guys, yung Platinum Plus, meron pa dito mga journals, gratitude journals, and napakadami pang templates ang kasama dito. Over 100 products guys ang nasa Platinum Plus natin na pwede mong ma-access and pwede mong i-resell on your own and pagkakitaan as passive income. Again, ito guys, ito yung prices niya. So, imagine you can start your own digital product business sa ganyan lang na halaga. And kung mapapansin mo, wala dyan yung Platinum Plus bundle and course natin. So, ito yun guys. Platinum Plus bundle natin, which means kasama na lahat ng nasa library, makukuha mo with only 3,498. Pero guys, I appreciate you na umatan ka sa webinar na to, kaya hindi mo kailangan magbayad ng 3,498 pesos. Kasi ang exclusive offer ko, dahil pinanood mo ang webinar na to at dumating ka hanggang sa part na to, yung lahat ng products na nasa library natin, makukuha mo lang or mabibili mo lang ng 3,298. Imagine guys, 3,298. Pero, hindi pa dyan tayo nagtatapos. Kung ayaw mo magbayad ng 3,298, ito yung limited offer. Limited offer, which means kapag ka on the spot while watching this webinar is i-grab mo na itong offer na to, you don't need to pay 3,498 or 3,298. You just have to pay 2,998 and everything na sa library natin ng DFY products, ma-access mo na. Kasama na exclusive community natin with trainings, weekly trainings yon, weekly tutorials, and weekly catch-up calls. So, maganda pa doon, mamimit mo pa yung iba pa nating creators or other resellers, ganyan guys. So mamimit mo sila and then you can learn from each other kung ano ba yung mga strategies nila to make sale, ganyan. So guys, again, hindi ka magbabayad ng 3,498, hindi ka rin magbabayad ng 3,298 kung hindi mo pa makukuha yung offer. You only need to pay 2,998 para sa lahat. Lahat na. Pero this is a limited offer. This offer only stands habang pinapanood mo itong webinar na to. And if you are ready to join our program, you can just send your payment dyan sa details na yan. So, GCash and Maya with that number and name, and then message mo ako sa IG with proof of payment. Ayan yung IG ko, Learn with Bert. So guys, yun lang. Again, ito yung prices, and kapag kinumpute mo yan, over 5,000 pesos, almost 6,000 pesos ang total ng products na yan. But then, guys, you're just paying 2,998 para ma-access lahat ng yan. And again, ito yung pag-sesendan mo ng payment and ng proof of payment. So, again guys, dito sa webinar na to, madami ka nang natutunan and pwede mo na siyang i-apply right after this webinar. Pwede ka na mag-start ng iyong digital product business. So, you can create your own products using dun sa link na binigay ko nasa baba. Yung ideas nandyan na rin. So, yun. Pwede ka nang mag-start. And I hope na nakita mo yung opportunity and yung future sa digital product business. So again, thank you for spending your time and watching this webinar.
So again, this is me, Bern, and God bless.